Anthony Taberna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Inilatag na ni Senate President Cheese Escudero ang inisyal na timetable para sa magiging procedure ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na sisimulan nila ang impeachment trial kay VP Sara sa July 30. Ayun. Dapat July 19 para birthday mo. Hindi pwede yan. July 30 at matatapos ito sa buwan ng Oktubre. Nilinaw ng Senate President na hindi pa ito final at pag-uusapan at pagdidesisyonan pa rin ng Senado ang proposed calendar sa sandaling ipagpatuloy nila ang sesyon sa June 2. Sa pagbabalik ng sesyon sa hapon ng June 2, ipepresenta ang articles of impeachment ng mga prosecutor kasabay ang pag-aproba sa revised rules of procedure ng impeachment trial. Yun pala naman. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk Maganda mo niya. down Lamig. where the viaduct loops. Magandang umaga, bayan! Ayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Parehong kulot na boses natin. Ito boses natin. Ano? Mother, pwede ba kami mag-leave kahit sa linggo next week? Oo. Ito naman boses namin. Ba't ba nagkakagani rin, no? Baka naman sa mikropono lang ito, paring Ray. Paring Ray, baka hindi mo inaayos, ha? Hindi mo inaayos yung... baka meron ka lang amplifier o mixer na... Pogi. Pinalilitaw na ganito boses namin. Ha? Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Sana po ayos na ayos lang po kayo ngayong totoong Friday na. Friday na. At katapusan ng buwan. Katapusan na pala. February 28. Sweldo! Swell Day. Yan. Ito, pinag-usapan na natin to, kumbachero. Kapos sa araw, sa isang buwan. So, kapos ba sa kita ang mga suswell day ngayon? Ang mga buwanan, kompleto.
Kompleto. Ang mga arawan, Oo. nako, bitin. Oo. Bitin. Paano yung arawan sila, pero ang rate, pero ang sweldo ay kinsenas katapusan eh. Bibilangin lang yung araw na ipinasok. Naku naman. Divide yan, kumbachero eh. Divide. Oo. Halimbawa ay ang sweldo mo ay 30,000 Oo. Per month. Per month. Oo. per month. Ang divisor niyan, kumbachero, ay kadalasan 22 days. 22 days kasi parang lumilitaw na apat na 5 araw ka pumapasok Sa isang linggo. sa isang linggo. So dalawa Monday to off mo. Saturday. Hindi, Monday to Friday. Dalawa off mo. Dalawa. So kaya 22 days yung kanon eh. 22 days ang divisor. Normal 'yun, kumbachero. So 30,000 divided by 22, ganun 'yun. Ayun. Dahil ngayon ay 28 lang. Dahil sa 28 lang, yung rate mo na yung resulta nung 30,000 divided by 22 kung 28 days times 20 kung ano man ilang araw ka pumasok ng buwan na yun. Ayun. Ako. Tulad nga, binibilang ko yung weekdays kumbachero eh. Ng Pebrero, 1, 2, 3, 4. 4 times 5. 20 days lang to. 20 days lang. Hindi 22 to kumbachero. Kaya nga eh. Kaya halimbawa, sample na natin. Total, ba't ba tayo hindi pa natin diretsuhin. Sige nga. Hindi ni yung calculator. Halimbawa, 30,000 divided by 22. So, ang sweldo mo isang araw, 1,363. Yan yung normal. Yung regular. regular, kung 30,000 ang sweldo mo monthly, time is 20 days. So, imbis na 30,000 ang sweldo mo, 27,272 lang. Kung ikaw ay nasa sistema ng arawan lang. Arawan. Kaya kailangan talaga magsipag tayo, lalo na yung mga arawan kung sumahod. Yan. Talaga naman, gano'n naman ang ginagawa ng marami sa ating mga kababayan. Hindi sinasayang ang araw, hindi sinasayang ang pagkakataon. Basta't kaya pa, ay kakayod at kikita. Kaya yun ang mga dapat nating gayahin, hindi katulad nung iba na pahila-hilata sa bahay. Tapos pag manonood ng YouTube o manonood ng television tsaka sisigaw ng kung ano-ano. Hindi yan, hindi dapat yan. Yan. Makikisali sa huntahan. Makikisali sa huntahan. Tapos pamamaya mapapagod. Magugutom, kakain muna. Tapos habang kumakain, nanonood ng TV, titira na naman. Sino ba yung na yan? Hindi dapat yan dapat 20 pesos na ang bigas Nangako ka, di ba? Nangako ka. Tapos kakain na ulit. Kakain na, magugutom. Tapos mapapagod, tutulog. Mag-siesta. At karaniwan, ako sa akin, gano'n Pag natulog ako ng tanghali, paggising ko, parang gutom na gutom ako. Parang gano'n nga, kumbachero. Yan ay tinuro sa atin ng mga Kastila. Pag natulog ako pag ako yung nag-siesta, pagkagising ko, gutom na gutom ako. Siguro, gano'n din yung mga nasa bahay lang. Marami nating kababayan, gano'n din. Lalo yung mga nasa bahay. Mga nasa bahay yung may kakayanang mag-siesta. May panahong mag-siesta. Kakain na ulit. Mamaya magbibigay na naman ng kanyang political opinion. Sisigaw ng pagbabago. Change. Sabihin nila, napakahina naman itong politiko na to. Pulpul itong politiko na to. Napakatamad nitong politiko na to. Nalilimutan niya, siya nga pala tamad. Kaya wag tayong gagaya ng ganyan. Do you wanna change the world? Diba? Do you really wanna change the world? Start off by making your bed. Sa mga kagigising-gising lang dyan, inayos nyo ba ang inyong higaan? Yan, number 1 yan. Yung bang kumot ay tiniklop ninyo? Yung cobre kama ba ay hinaltak man lang ninyo para pumatag yung pagkakalatag niya sa inyong higaan? Yan kung may kama kayo. Pero kung kayo naman nakapapag, nakabanig at nakakulambu pa, iiwanan nyo lang ba ang kulambu nyo na nakaganyan pa? Sabi nung ba't naman tatanggalin ko pa? Mamaya matutulog ulit ako. Alam mo ba, naalala ko yung kulambu na yan. Nanay Benny, naalala. Yan ang isa sa nakakainis ito, pe.
Ang hirap niyan. Yung Kailangan kulambo. may technique yan. May technique yan eh. Kailangan hawakan mong una yung mga dulo. Mga dulo. Yung may mga tali. Tama. Yan. Yung- Yung dalawang magka-ganon ng dulo. yan. Magka-ganon. Pag didikitin mo yung dalawang. Yun. Yan. As yung pag pinagdikit mo na yung dalawang dulo na yan, merong maiiwan sa gitna. Yun ang- hahaltakin mo yun. Papagitna mo ganon. Mismo. Alam na alam. Alam na alam. ha? Ang mabubusit ka, yung laylayan ng kulambo, nakukulot na yun. Nakukulot yun. Oh, ayan ako, maniwala ka. Pagka kami nila Kuya Eric, kung sino kasi huling bumangon, Siya magtitiklop. siya na magtitiklop. Kaya unahan sa pagbangon. Yun ang maganda. Di ba? See him in your Yung banig. Nilunon nyo na ba yung banig? Yan. Yan, ha? body. I want it. Kailangan nilulunon yan. Nilululon yan, yung banig. Para- Huwag nyo kakainin, ha? Kakain, lunon lang. Lulununin lang ninyo. Ayan, ha? Kailangan nagsisimula daw po sa paggising pa lang sa higaan. Yan. Ang paggawa. At para kayo magkaroon ng feeling of fulfillment. Yan. Yung meron kayong natapos man lang sa pagkagising nyo pa lang. At kapag daw mayroon na kayong nagawa. Sa unang mga oras pa lamang ng inyong paggising, Yan. ang yung feeling of fulfillment ay nasa inyo at yan ay masusunod pa ng susunod na mga gagawin ninyo na Yan. matatapos Sa magagawa sa ninyo. maghapon hanggang gabi. Sino yung admiral na yon, Yuel, na nagsalita nun? Admiral yun eh. Admiral, sabi niya, make your bed. Start off by making your bed. Making your Do bed. you wanna change the world? Yan. Yung iba nga change. Sigaw ng pagbabago. Ayun. Tapos biglang makikita mo yung hinigan naku po inang. Well, secret. Parang pinagkaramusahan ng aso't pusa. Ang mga kumbatsero ng bayan, katunying, Jerry at Jerry. Sabi nito si Rowie Filio, yung asawa ko may kulambo pero nilalamukos lang sa paa niya. Nilalamukos lang. Ayaw ay ako rin nung ayaw ko madidikit sa kulambo. Oo naman. Talaga lumalayo ako kapag nakikiliti ako eh. Hindi ako makakatulog. Speaking of kulambo, huwag kayo mahihiyang magkulambo ngayon. Daming lamok ngayon. Dami lamok, lalo na sa dami ng kaso ng dengue ngayon. Oo. Yan Sa ang Quezon kailangan. City may outbreak ng dengue. At napakamura na ho ng kulambo. Baka akala ninyo noong araw tayo siguro, kumbatsero, hindi natin alam ang presyo ng kulambo. Alam natin parang pangmayaman lang ang kulambo nung araw. Alam nyo ba, ngayon napakamura. At magtataka ka dahil nga sa... Kaunti na sigurong gumagamit. Oo, at saka dahil nga dito sa online na to, yung yung Luzada. yung Luzada tsaka Shopee, napakamura. Napakamura na ng kulambo. Nakabili ako Nagche-check ka ng kulambo. nakabili ako nitong nakaraan, kumbatsero. Magkano? Eto, meron pang mabili, 109. 109 kulambo? Gusto Hindi mo, ba? Baka naman kulambo lang ng ulam yan. Yung Gusto- nilalagyan mo ng... Hindi, may drawing may picture gusto mo naman, mas mura-mura, 99. 99? 99 Kulambo? lang, kulambo. Pambira naman. Baka naman ang lalaki ng butas niyan. At least hahanapin ng lamok kung nasaan yung butas. Yung unang salpok niyang gano'n, hindi siya kagad makakadiretso sa iyo. Kahit may butas pa yan. Saka nga pala, yung nakikinig po sa atin, especially sa probinsya, yung pong hindi na pala probinsya, sige, pati sa Metro Manila na rin. Hindi lang yung bed ang dapat natin, o yung higaan nating naayos. Tiyakin din natin na yung ating pinagkainan. Ayan, yung ating pinagkainan ay naurungan. Ayan na naman kayo, inuurungan niyo. Ano ba inuurungan ninyo? Ba't kayo umuurong? Yung kasi alam mo kung hinugasan. hinugasan. Kasi meron akong nabibisitang ilan nating mga kababayan na pupunta tayo sa mga depressed communities, kumbatsero. Sabi Sabi ko nga nagtatakbuhan yung daga at ipis doon sa pinagkainan. Ay, sus, Sabi ko Mario. ako na may pakialamero. Sabi ko, kailan pa baka ako ring pinagkainan? Kagabi daw. Ba't baka ako hindi nyo inurungan itong kagabi? Ilan ba kayong kumain? Hindi ba, kumbatsero? Kaliit na Schedule lang yan Sa iba, schedule lang yan
Kung sino yung huling makatapos kumain, siya mag-uurong. O kaya sa mga anak may ganun. Ikaw panganay, ikaw ang sa agahan, ikaw susunod na anak sa tanghalian, ikaw bunso sa hapunan. May mga ganun eh. Turuan natin yung ating mga anak ng kanilang responsibilidad. Matuto sila na kahit maliliit na gawaing bahay. Kasi makakalakihan nila yan eh. At yun ang pagmumula ng sakit. Oo, yung totoo. kanyang pasensya na sa kanyang Kasalaulaan. o kapabayaan. Diyan magsisimula ang mga sakit. Tinan nyo, dengue. Saan ba naggagaling yan? Totoo. Doon sa mga napabayaang mga tubig na naipon dyan. Totoo yan. Maliliit na bagay po yan mga kababayan. Pero sabi nga natin, bawat araw tatanong mo sa sarili mo, meron ba akong nagawang mabuti? Ayan. Ano ba yung mabuti? Yung una, yung sa bahay, nabanggit ng kumpatsero. Paglabas mo ng bahay, pagsunod sa batas at alituntunin. Pagtatapon ng basura sa dapat pagtapunan na tama. At siyempre, pagtawid sa dapat na tawiran. At ang pinaka-importante, ang hindi pagdaan sa busway. Ayun, ang hindi pagdaan. Ikaw ay may sasakyan. Ayun, nadali mo. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Kapkauhun, 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Huwag-huwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Araw ng Friday, February 28, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pag-asa nagbukas ng mahigit sa 100 permanenteng posisyon nationwide. Philippine SWAT team umangat sa pang 25 sa World Tactical Capability Test sa UAE. Malacanang umalma sa pahayag ni VP Sara na may karapatan ng mga Pinoy na magalit sa gobyerno. 66 na senatorial candidates na pasaway sa campaign materials pinadalhan ng notice ng COMELEC. 66, sila na lahat ito Halos lahat na yan. 8 patay sa sunog sa Quezon City. At proyektong tulay ng DPWH sa Isabela na ginastosan ng mahigit 600 milyong piso bumagsak. Nako po. 6 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, mahigit daw po sa 100 permanent positions ang binuksan ng DOST Pag-asa sa buong bansa sa layuning palakasin ang workforce nito upang patuloy na magbigay ng maasahan o reliable na weather forecast. Sa anunsyo ng DOST, ang posisyong bukas ay sa central office ito sa Quezon City at sa mga regional and field offices sa ibang bahagi ng bansa, kabilang ang bagong tayong istasyon sa Aklan, Antique, sa Bataan, Camiguin, Isabela, La Union, Northern Samar, Quezon, Quirino at Siquijor. Ang job vacancies ay mula sa entry level hanggang sa specialized roles. May katumbas na salary grades ito mga dami ni Rea Mader. Hindi ko nababanggitin ito. Mataas sweldo. Merong salary grade 17 47,000. Mataas ang sweldo sa Pag-asa. Oo. Tapos ang pinakamababa yata teka, ba't ganire? Below minimum to Hindi. Magkakaiba. Baka depende sa technical capability. Yun. Tingnan nyo lang sa website ng Pag-asa, DOST. 100 po yan. 100 permanent. Pag sinabi hong permanent,
ano yan, yung... Kompleto sa benepisyo yan. Tsaka ano yun, kumbatsero, ang kailangan dito may civil service eligibility ka. Yes. At kompleto sa benepisyo yan. Lahat ng benepisyo ay matatanggap po ninyo. Alas 6:25 na umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Umangat pa sa world ranking sa tactical operations ang Special Weapons and Tactics o SWAT team ng PNP matapos makuha ang ika-25 pwesto mula sa 103 bansa na lumahok sa kompetisyon ngayong taon sa UAE. Ang kasalukuyang ranking ng PNP sa UAE SWAT Challenge 2025 ay isang makabuluhang pag-angat mula sa ika-45 pwesto noong 2023 at 34th place noong 2024. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang performance sa international stage ng Philippine SWAT team ay nagdulot ng malaking karangalan hindi lang sa PNP kundi sa buong bansa. Ayun. Sabay daan sa busway. Pagkatapos sabihin. Alas ka, General Marbil. Joke lang ha, joke lang, General Marbil. General Marbil. Basta kakampi nyo kami. Ayan, kakampi nyo kami. Lalo na sa pagsugpo sa kriminalidad. Yan. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Umalma ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nakalulungkot na ang pangalawang pinakamataas na opisyal pa ng bansa ang nag-uudyok sa mga Pilipino na magalit sa gobyerno. Tanong ni Attorney Castro. Aba, nagtanong pa. Bakit ngayon lang, gayong mas marami namang nangyari sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dagdag pa ni Yusek Claire, hindi naman nagsalita si PBBM nang maging kontrobersyal ang umano'y anomalya ni VP Sara sa panunungkulan nito bilang kalihim ng DepEd. Obo. Alam na alam pala ni Secretary Claire yun, ano? Tatahimik lang noon, ano? Sabi siguro ni Claire, sayang. Sayang talaga. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Oo nga. Claire de la Puente pala. Inungkat tuloy ni Attorney Claire ang Most Corrupt Award ni dating Pangulong Digong mula sa Organized Crime and Corruption Reporting Project matapos sulsulan ni VP Sara ang publiko na magalit sa pamahalaan. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Pero kung tutuusin ho, may karapatang magsalita ang mga tao. May karapatan. Karapatan yan. May karapatan ho nating maglabas, magsalita ng ating damdamin, magsalita kung anong nakikita natin tungkol sa ginagawa ng pamahalaan. Pero iba yung uudyukan mo. Iba yung maghimagsik. Maghimagsik. Uudyukan mong maghimagsik. Hindi ba kami nga dito, sinasabi natin kung meron kang nakikitang hindi maganda sa gobyerno, magsalita ka. Kapag ka hindi ka nagsalita at kinukonsinti mo pa ang mga kamalian ng gobyerno, baka pipi ka. Baka nga pipi ka. Baka pipi ka. Kapag ka nagsawalang kibo tayo, kung tayo dinadapurak na, inaabuso na, ginagawa na tayo ng masama, hindi mabuti para sa atin yun. Hindi lang bilang tao, kundi bilang mamamayang Pilipino. Karapatan natin yun. na maglabas ng ating mga hinaing, pero hindi naman sa puntong maghimagsik. Mag-uudyok ng... hindi para mag-udyok ng rebellion. Lakyampwa, 6:30 na ng umaga. 66 na senatorial candidates ang pinadalhan ng notice ng COMELEC Regional Office sa Cordillera Administrative Region para tanggalin ang kanilang campaign materials na nasa labas ng mga common poster area.
Sa notice, binigyan ng 3 araw ang mga kandidato sa pagkasenador para alisin ang kanilang mga poster at tarpaulin na ikinabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Totoo kaya ito, Mother? Mother, hindi ba 66 lang talaga yung kandidatong senador? May umatras na. Oh. Mother, May mga umatras na. Si Wilbert... si Wilbert Lee, Si Si Doc. Oh. si Doc Willie Ong, Ayan, oo. si si Marcos, ano pangalan nun? Si Leo Marcos. Si Leo Oo. Marcos. Hindi, si Deo Marcos. Deo Marcos, oh. Dead na dead kay Lakay yun. Kay Lakay, oo. Babala ni Comelec Chairman George Garcia ang mga kandidatong hindi susunod at magtatanggal ng kanilang campaign materials ay posibleng maharap sa disqualification. Alas 6:31 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? 8 katawang namatay habang sugatan ang isa pa sa sunog na sumiklab sa Agosto Street, Barangay San Isidro sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa 3 palapag na paupahang gusali dakong alas 2 ng madaling araw. Ayun. Abang siguro tulog na tulog ang lahat. Umabot sa unang alarma ang sunog habang idineklara itong fire out alas 2:48 ng madaling araw. Sandali lang yung sunog. Kabilang sa mga nasawi ay 4 na babae na may edad 20, 15 at ang dalawa ay 34, habang ang 4 naman ay lalaki na may edad 40, 29, 12 at meron pang 2 taong gulang. Sinasabing nahirapan ng mga biktima na lumabas sa nasusunog na gusali dahil napapalibutan ito ng iron grills. Yun na nga. Ayan o, tinan mo. Yan. Naalala ko tuloy kong Bachero yung Manor Hotel nung araw no? Oo, dyan sa QC rin Sa yan. QC din. Oo. May nademanda dun Itong mga iron grills na yan ay protection yan sa magnanakaw. At karamihan yan ang lagi nating ginagawa sa ating mga bahay. Pero kapag may mga marami ng sunog na nangyari na namatay ang nasa loob dahil hindi makalabas dahil sa iron grill. Totoo. Ganyan din. Marami hong ganyan. Kaya dapat meron yung mga may bahay na may mga iron grills na ganyan, may pamamaraan din para makalabas. Para mabilis na makalabas. Diyan mismo sa lugar na yan. Totoo. Kasi minsan nangyagaling sa baba ang sunog, Totoo. hindi ka na makababa. Halimbawa, So dapat may fire exit na dyan. Kumbachero, naalala ko tuloy yung grill sa bahay Oo. May portion dyan na parang pintuan. Dapat gano'n. Na may siradura lang. May kandado. May kandado. Oo. Na pwede mo namang tanggalin kung ikaw yung may-ari ng bahay. Oo. Kasi baka sabihin, paano makapapasok ang magnanakaw dyan? Kailangan nakakandado. Oo. At ang yung kandado nun dapat ay accessible sa lahat mula sa loob. Halimbawa tulad nung ginawa ko nung araw, kumbachero, umalis ako ng bahay. Ako lang huling naiwan sa bahay. May darating pag-alis ko, may darating. So paano gagawin ko doon sa susi? Kanino ko wala akong mapag-iwan. Anong ginawa ko? Inilagay ko sa isang lugar. Tapos nilagyan ko ng araw. Alam niya, dinrawing ako ng maraming araw, tapos may nakalagay key. Alam mo, dapat ang ginawa mo na lang doon, binuksan mo na lang yung bahay mo. Welcome. Hindi, doon sa mga hindi naman makikita kagad yun, hindi niya mababasa kagad yun, hindi niya maintindihan, ano pa yung key? May araw yun, may araw kumbachero ha. May rapid drawing at mahaba yung araw at ilang araw yun. Kasi lumiko pa may parte pa lumiko. May lumiko pa. Naalala ko sa atin sa Amerika, palibhasa hindi naman problema yung mga nakawan niya. Nung araw. Alam mo na kung saan mo kukunin yung susi. May talagang designated na area para diyan. Itong lock ng emergency exit. Dapat andun yan sa pinakamalapit na lugar. Sa lugar na yon, sa loob ng bahay. Yun. Ayun, halimbawa may pinto ka papalabas doon, ando sa may pinto yun. Nakasabit doon, kitang-kita. Yun. Alas 6:35 na ng umaga, 6 ang iniulat na sugatan matapos bumagsak ang bahagi ng Santa Maria Kabagan Bridge sa Isabela kagabi.
habang may dumadaang truck na may kargang mga bato. Grabe, 4 na sasakyan na sinasabing nahulog sa ilog, kabilang ang isang Ay, truck, sus, ayan pala, oh. 2 SUV at isang motorsiklo. Ang nasabing tulay na itinayo ng DPWH noong 2017 Oo. ay natapos noong 2019, ngunit na-delay ang pagbubukas dahil may nakitang depekto sa design nito. Ayun, oo. So nakita na nila may problema depekto. yung design. Oo. Sa artikulong inilabas ng DPWH noong January 17, 2018, tinawag nito ang Santa Maria Bridge na Landmark Bridge Project Aha. na ginastusan ng halos 640 million pesos. Medyo malaki. Ang 720 lineal bridge o meters sa Landmark Bridge ay kapalit ng overflow bridge structure na nagkokonekta sa mga bayan ng Santa Maria at Cabagan sa lalawigan ng Isabela. Isabela. Aha. So, ang nangyari po, nabuksan to nung panahon ni dating ginawa at nabuksan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lang dahil may problema po sa disenyo, pinagbawalan po na padaanan to sa mga malalaking sa mga truck Oo. sa mga truck kumbatsero. At bilang katunayan pa, alam niyo po ba na nitong 2023, May 26, 2023 ay inumpisahan po ang retrofitting dito. Diyan sa Isip-isip tulay po na yan. kagagawa lang, may retrofitting na naman. Oo. Ito lang po ito, Ibig 2023. sabihin, palpak talaga yung Palpak po project talaga. na yan. 274 million pesos, kumbatsero, almost 275 million Ang gastos. ang pondo para sa retrofitting. So magkano na ang nagiging gastos niya sa Binibilang tulay ko na yan? kung 640 yung original amount nito plus Plus 275, halos 1 billion na po itong tulay na to. Oh, tapos ayan, bumagsak pa. Tapos bumagsak pa. Naku po, inang. Anak ng bakang dapat may dalaga. managot dyan. Yun yung sinasabi natin. Pwede tayo magalit. Ayan. Pwede tayong magalit Pwede pagka tayong ganito. magwala pag ganyan. Oo. Hanapin yung kontraktor. Oo. Sino ang kontraktor ng project na yan? Ay, nako. Ang kontraktor kumbatsero nito ay ang pangalan ay RD Interior Junior Construction. RD Interior. Oo. Oo. Ito po ay siya yung nakakuha ng original contract ng pagtatayo ng building ng tulay. At siya din ang nakakuha ng kontrata sa pagre-retrofit. Siya pa rin. Siya pa rin. Eh, hindi, dapat kasi gastos niya na yan. Dapat nga gastos niya, back job yan Back job Dapat yan. back job yan Oo. Ito po yung pangalan ng contractor, ulitin natin RD Interior Junior Construction. Oo. Ang may-ari po nito ay si Mr. Ricardo D. Interior Junior. Oo. Gusto niyo malaman address? Ako. Mario Josep, tingnan natin ang mga development dyan. At kung hindi, isusumbong ko na kay chairman yan. Kay chairman na yan. Baka may Kay action chairman na na si yan. chairman sa ganyan. Lalo na't election period na ngayon. Susunod! Dito po. Ay, baka may mga tanong pa kayo kay COMELEC Chairman George Garcia. May kinalaman sa ating eleksyon at may kinalaman doon sa mga pinapadisqualify sa nalalapit na eleksyon. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:39. This time, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
isumbong mo Oho. kay chairman. Yeah. Ayan. Baka meron ho kayong naoobserbahan sa inyong lugar, lalo na sa mga nangangampanya, sa mga kandidato, ay dapat ipinararating natin yan sa COMELEC. Nasa linya natin si Chairman, COMELEC Chairman George Garcia. Mr. Chairman, magandang morning! Inka, Jerry, maganda mo kaya natin. Opo. Teka, ayan, nasa office na kayo, Chairman? Ay, opo, kanina pa po. Napakaagi talaga, no? Katanika, Jerry, kanina pa po. Opo. Okay, unahin ho natin doon sa news item namin kanina. Pinadalhan nyo daw ng red notice. Red notice. Ang ilan yun? 66? 66 kahit na may nag-withdraw na, pinadalan pa pati nag-withdraw. Oo, Chairman? Totoo ba Na yan, senatorial candidates? Actually po, naging figure of speech yung kahapon, so halos lahat po sila ay pinadalan ng notice to remove. At in fairness naman po, katunyin ka, Jerry, sa iba't ibang parte ng ating bansa, kahapon po sa Davao lang, pinagtatanggal din nila yung mga campaign materials. Yung iba po nagre-reklamo sa atin dahil nasa private properties, pero kahit po nagre-reklamo, pinatanggal at tinanggal na rin nila. Kasi sabi natin, kung hindi nyo tatanggalin yan, magpapay kami ng kaso. Questionin nyo na lang kami later on sa Supreme Court kung talagang dapat patanggal o hindi. Yung mga malalaki na nasa private property. So far naman po, within 3 days, pagkatapos makatanggap ng letter, ay tinatanggal po nila yung mga campaign materials. So pati sa mga nasa private properties, Chairman, kailangan tanggalin na? Kasi po ang contention po ng COMELEC at yan po naman ang contention din ng mga local COMELEC natin, kahit po nasa private property, kapag ito po ay sumobra sa laki o kung hindi naman ay gumagamit ng non-biodegradable materials, kinakailangan po itong patanggal. Kasi otherwise po, parang baliwala yung regulasyon. Diba po naman, Katunyin, Jerry, kahit private properties naman meron ding limitasyon sa paggamit natin ng ating private properties, lalo na kung may batas. Actually, mabuti kinlaro nyo yan kasi ang lumalaganap ngayon na paniniwala, sinabi daw ng COMELEC na dahil may desisyon na ang Korte Suprema, pag private property, wala na kaming pakialam dyan. Parang ganun po mabuti kinaklaro niya. So, kung ang poster o anumang tarpaulin, etc., ay nasa private property, dapat ay sumunod pa rin siya sa akmang sukat. Tama po, Katunying. At kami po ay willing na madala dyan sa Korte Suprema. Baka sakaling ang ating Korte Suprema ay magkakaroon ng enhancement ng kanilang desisyon. Maganda po yan kasi kung hindi, wala po magdadala sa amin sa Supreme Court at therefore hindi magkakaroon ng clarity doon sa bagay na yan. Alam po natin at sinabi naman po talaga ng Korte Suprema, Katunying Kajeri, sa 3 desisyon na kapag po nasa private property, hands off ang COMELEC. Pero ang aming pong contention, tama po, hands off kami, basta susunod doon sa provision ng batas. Nakalagay sa batas 2/3. At ang nakalagay din, dapat gagamit tayo ng biodegradable material. So pwedeng ma-recycle. So kung hindi susunod, kahit nasa private property, bawal po 'yon. Yung mga billboards po sa mga expressway, binabayaran yun. Private property yun. Paano po yun? Tama po, pero may nakalagay po kasi na sa guidelines namin sa implementasyon ng Republic Act 9006, yung fair elections, na yan po ay pinapayagan. Basta ang layo sa bawat isa ay hindi po maiksi ng 1 kilometro. So, ibig sabihin, meron po kasi sa regulasyon, kaya pinapayagan. Pero yung ibang private properties po, ang talagang contention namin, papatanggal at papatanggal namin. Ayun. So, yung billboard na yung mga inuupahan, ano yun? Hindi saklaw yun itong campaign niyo na ito, Chairman? Yes po, at yan po yung naging produkto, Katunying Kajeri, nung pong pagdinig sa Senado, na kung saan doon sa electoral reforms, pinatawag at naandun din kasi yung mga asosasyon ng mga may-ari ng mga billboards na yan. At yung po yung kanilang naging pakiusap din, sapagkat siyempre parte naman po yan ng pagninegosyo rin. Ang sabi namin, basta kinakailangan, ma-report sa amin magkano ang binabayaran ng mga kandidato. Hindi na namin pag-uusapan kung yung pagninegosyo yan. Pero kinakailangan hindi makaligtas yung kandidato sa bayad kasi dapat ma-report sa statement of contributions and expenditures. Karamihan sa mga billboard na yan, ipinopromote yung sarili, nagbabayad nga paano, Chairman, kung magpapagawa kami ng billboard at ang nakalagay naman wag iboto ito
Gagastusan namin ni Jerry. Gagastusan namin. Tapos may picture nung kandidato. Pwede ho ba yun? Pwede po yun. Pwede po yan. Ang tawag po dyan, negative campaigning. At ang negative campaigning ay pinapayagan po ng ating umiiral na batas. Basta lang, yung negative campaigning ay hindi magbo-border sa libel, cyber libel, o kaya naman po yung tinatawag na oral defamation, kung yan man ay sa pananalita ginawa. So yan po ay pinapayagan. At meron na pong gumawa niyan dati. Katunying ka, Jerry, isang si dating senador na ngayon ay kumakandidato at nag-negative campaigning, ipinatigil lang po yan, hindi ng COMELEC, kung hindi ng korte, sapagkat may mga ginamit kasi mga bata. At alam niyo na ba, may batas din tayo sa paggamit ng mga bata, lalo na sa video, sa pictures, or whatever, gagamitin po ito. Kapag sinabi Si ho Trillanes yan, si Trillanes, no? Si Trillanes. Tama po kayo, nakakatunying. Pag sinabi mo kasing wag iboto yan, kailangan sabihin mo yung dahilan chairman pag sinabi mo yung dahilan, magbo-border na ba yun doon sa lalabag ka na ba doon sa libel? Sa libel? Libelous na ba yun? Hindi po. Kung sabihin ko po na wag iboto yan, hindi naman totoo ang mga sinasabi niyan. Wala naman po kung pinatungkulan or whatever. O kaya wag iboto yan dahil ang posisyon niyan ay pabor doon sa ginagawa halimbawa ng China. So medyo yan po naman ay hindi rin po bawal at yan po naman ay negative campaigning na pinapayagan. Halimbawa yung kasi mabait kayo halimbawa ang sinabi ko wag iboto yan, tuta ng China yan. Ayan. Pagka po ganun, para sa akin makakaligtas pa rin po 'yon. Makakaligtas pa rin po 'yon. So pwede yung tuta, ha? Pwede yung tuta. Kasi baka kung kuting ng... Okay, paano pag sinabing magnanakaw yan, wag iboto yan dahil corrupt yan? Ayan po, medyo may problema na tayo dyan dahil papasok na yan sa libel o kung hindi man kung yan ay ginawa sa social media, cyber libel naman po. Ayun. Nako, kailangan pinag-iingatan natin yan, yung mga kababayan natin, no? Okay, sa disqualification. Ito, sigurado, dahil number 1 si Erwin Tulfo, yan ang pupuntiryahin na chairman, ha? Pupukulin yan dahil nananatiling laging number 1 sa lahat ng survey. At tapos ngayon merong ipinail na disqualification laban sa kanya. Ilan na po ba ang nagpa-file laban kay future Senator Erwin Tulfo? Dalawa na po, katunying ka, Jerry, ang nakapending na kaso dito sa atin, na i-raffle na natin parehas yung dalawang kasong yan. Ang pinakabasihan, pundasyon ng kanila pong petisyon ay dahil po sa violation ng tinatawag na anti-political dynasty ng ating saligang batas. Meron po yung kaunahang nag-file, meron po isang paragraph siya na tinalakay patungkol sa issue ng citizenship. Pero isang paragraph po yan at walang nakalakip na kahit anong dokumento patungkol sa issue niyan. Pero talagang nag-focus, nag-sentro po sila sa issue ng violation daw po ng political dynasty ng ating saligang batas. Yung pangalawa po, ano po naman ang kanyang pinagtuunan? Anti-political dynasty rin po, katunying ka, Jerry, yung pangalawang petisyon. At hindi po namin ito i-consolidate. Hindi po natin ito pagsasamahin kung hindi separate po natin itong didesisyonan. Sa isang linggo po, baka yung mismong kaunahang kaso ay baka po magkaroon ng disposisyon ng COMELEC Division. Alam niyo, maganda rin po itong mga ganitong kaso. Welcome po ito sapagkat alam po natin kung sino man ang papalarin o hindi papalarin dito ay pupunta sa Korte Suprema at baka nga magkaroon ng ruling ang Korte Suprema sa mga bagay na naidulog po sa atin dito sa COMELEC. First time ho ba ito, Chairman, na may mag-file ng disqualification sa isang pamilya na sabay-sabay na tumatakbo at ang issue nga ay dynasty, political dynasty? Alam niyo po, katunying ka, Jerry, baka po kasi pag sinagot ko yung katanungan yan, ma-prejudge ko yung mismong kaso. Alam niyo po, meron na pong nakarating sa Korte Suprema. Tama po yan. Kung ano yung disposition ng Korte Suprema, maganda pong yung petitioner at saka yung respondent ay ma-research po nila kung ano sinabi ng Korte Suprema dyan. Kaya lang, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na yung mismong issue kung may batas ba o kung yung bang saligang batas na probisyon ay pwedeng maipatupad kahit na wala o merong bakante na merong space para doon sa batas. So ibig sabihin, meron bang executor o ito ba'y self-executing o kakailanganin talaga ng legislation? Kasi wala tayong bagamat nakalagay sa konstitusyon ang anti-dynasty provision walang enabling law, no?
Tama po kayo, Katunying. Pero again, ang Korte Suprema pa rin may final say sa bagay na yan. At sabi ko nga, napaka-welcome nito upang mag-guide tayo dahil patungo rin po tayo sa 2028 elections. Maganda talaga lahat na settle ngayon. Kaya po kami gumagawa kami ng mga pamamaraan na baka kami pupunta sa Korte Suprema, masettle po ngayon. For example, Katunying, ka Jerry, yung hindi pa sila kandidato pag-file ng candidacy. So sana nga may mag-question yun para lang kahit paano pagdating sa 2028, maklarify natin kasi na ano po dahil sa labo na provision na yan, nagiging problematic din po sa COMELEC. Opo. Katulad ng binabanggit sa petisyon, ang nakaupong senador Raffy Tulfo, kandidato Erwin Tulfo, dalawa na 'yon. Pangalawang kandidato ng senador Ben Tulfo. Sitting congressman Ralph Tulfo. Electionist yan. Tapos yung ACT-CIS party list representative Jocelyn Tulfo. Tapos yung isang Turismo party list Wanda Teo. Yung isang nominee nun, anak ni Wanda Teo. 7 pala, no? Ang dami pala nun. Marami ho ba yun, Chairman? Medyo madami naman po yan, Katunying. Marami na Pero nga alam pala. niyo po, ang maganda talaga dyan sa meron po tayong anti-political dynasty na batas, yung sa SK. Meron na po nakalagay doon. Opo, second degree of consanguinity and affinity. Sa Bangsamoro po, isipin nyo, Bangsamoro, meron, at alam naman natin ito, magkakamag-anak. Meron din po silang anti-political dynasty provision. Yan po yung hanggang second degree din of consanguinity and affinity. Dito sabay-sabay sila na nasa pare-parehong nasa legislature yung tinatakbuhan. Puro legislature. Isang branch ng government. Yung sa citizenship pala ni Erwin ay hindi matatakel, Chairman? Tingnan po natin, Katunying, ka Jerry, alam niyo po kasi isang paragraph lang po ang pagkakabasa ko Pagka-file na pinagbabasa ko po agad kasi yung mga petition, isang paragraph lang po. At tinignan ko nga kung may makatangkalakip man lang ng mga dokumento or what. Wala po kasi mga nakalakip na dokumento. So para pong ang dating, nung pong binasa ko yung prayer, yung hinihingi sa COMELEC, yung prayer nakasentro doon sa pag-disqualify dahil sa issue ng violation ng anti-political dynasty. So kung sakali po, Chairman, magiging epal lang kami, no? Kung sakali po na magdesisyon ng COMELEC na dismissing the petition on the basis of that one paragraph only na nakalakip sa petition, hindi naman nun pinipigil ang iba pa na mag-file ng petition, ng panibagong petition for disqualification laban kay Erwin Tulfo. Apo, Sir Katunying, ka Jerry, alam niyo po kung bakit. Sapagkat pag petition to disqualify a particular candidate, pwede po yung ma-file sa amin hanggang sa eleksyon kahit nga bago mag-proclaim ng kandidato. Samantala yung cancellation ng candidacy, pwede pong ma-file yan only 25 days after the filing of the candidacy. Pero pag issue ng disqualification, yan po ay pwede ma-file again from the filing of the candidacy until before the proclamation of the candidate. Okay. Kumbaga hindi sila stop, Chairman. Tama po, at lumalabas meron pa kaming jurisdiction kung sakasakali kung ang pa-file ay petition to disqualify a candidate. May pahabulo dito, may kinalaman daw sa Survey. Voluntary lang daw ba ang registration ng mga survey firm? Apo, Katunying, ka Jerry, kahapon po sa ating diskusyon, napakaganda po ng presensya mismo ng mga survey firms. Nandun sila lahat, yung mga inaasahan nating malalaki, umattend lahat, nakipag-diskusyon sa atin. At kami rin po na-realize natin na kapag mandatory ang mismong registration sa COMELEC, baka po maging tinatawag na prior restraint yan sa freedom of expression and of speech. And therefore, baka po mag-violate tayo ng konstitusyon at baka makakuha pa ng TRO yung mga survey organizations. So nag-commit kami, sabi namin gagawin namin ito na voluntary pero may prosecution pa rin kung sakali na hindi mag-submit ng reporting whether nagparehistro o hindi sa COMELEC. Pero again, wag mag-alala ang media, ang religious organizations, ang educational institutions, ang cause-oriented groups or civil society. Sila po ay excluded sa regulasyon ng COMELEC. Ayun. Mr. Okay. Chairman, maraming salamat po. At, Thank you. thank you po. Kahit na alas 4 ng madaling araw, sinasagot niyo po yung tawag ni Kuya Angel. Mula para po kay ako, Angel, ay papasalamat po kami sa inyo, Chairman. Dahil hindi natutulog si Chairman. Chairman, salamat po. Thank you, Chairman.
Salamat po. Si Ate Malu po yun. Si Ate Malu. Maraming salamat po. Comelec Chairman George Garcia. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito Baja. po naman si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Jerry Baja. 2x2. 2x2. Oy, good morning at happy birthday, advance happy birthday kay Kong Mike Tan. Kong Mike Tan, aba ng Quezon. Ng Quezon. Kong Attorney Mike Tan, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Oo nga, Attorney Mike. Tatahimik ha. Binabati ka ng iyong nanay, si Dr. Governor Helen Tan. At ng iyong tatay. Si R.D. Ronald Tan. Ayan, oo. Huwag mo na masyado magtrabaho, Kong Attorney Mike. Pag birthday, ano yan? Exempted ka muna. Exempted yan. At si General Eli Mata ba? Birthday kahapon. Kahapon ang birthday? Parang nabati na natin ng isang linggo yan. Dalas yata mag-birthday ni General Eli Mata. Pagka binati mo naman, maraming salamat na, Tol. Kaya nga, di ba? Noong nakaraan lang, binati natin noong nakaraan. Ang dalas, kaya pala mabilis tumanda ito si General Eli Mata. Ilan ba birthday mo? General Eliazar, Police Brigadier General Eliazar Mata ng PNP Highway Patrol Group. Ayan. At, Happy birthday. Binabati ka rin ni General sino ba ere? Si General Charles Kalima at retired General James Brillantes. At syempre si Kachek Talay. Yan. Ayan, binabati ka. Aha. Kaselo Lagmay, magandang morning. Magandang morning. Oy, Governor Rodito Albano, baka may oras kayo. Oy, nga pala. Kayo ang gobernador Baka dyan sa... pwede. sa Makakuha tayo Isabela. ng update dyan sa Isabela doon sa bumagsak na tulay. Oo, makahingi kami. Hindi ba? Maraming nagtatanong paano nangyari na ang tulay nakatatayo pa lang, na ginastosan ng 600 plus million, kinukumpuni na. Kaya At nga, ang gasto sa pagkukumpuni, 274.8 million Mario pesos. Same contractor. Naalala ko tuloy kong batsero yung flyover dyan sa Iloilo Oo, isa pa yun. Isa pa yun, no? Yung Na kagagawa lang. kagagawa lang, mali yata yung pinagtuntungan nung paanong tulay. Oo, yung pundasyon. Yung pundasyon. Naku, At ang mas gumawa malaking doon, problema yun. Ang contractor doon, congressman. Ayun, nako, yan na nga. Oo. Tapos kung, parang hindi nila pinalalaki issue, tinatabunan para hindi mapag-usapan dahil congressman yung contractor. Hindi pwede yan. Kaya yung mga contractor na congressman, tigilan nyo na yan, ha? Oh, nalilingon ka pa. Ikaw nga. Ikaw nga. Talaga naman, oh. Eto, sa mga gustong manalo ng pera na hindi galing sa masama, kundi galing lang sa pakikinig Yun. at panonood ng DZRH, ang atin pong ubod ng lakas promo ay nandyan sa bagong Silang Caloocan. Nako, yan, maraming tao dyan. Marami dyan. Bagong Silang Caloocan. O sa Caloocan ba, sinong malakas na lumalaban kay Mayor Along? Meron bang naglakas ng loob? Putputan, kumbachero. Putputan. Sa survey, ano nakalagay sa survey? Survey na nakita natin, putputan po Ganun Dikit na dikit, ha? Dikit na dikit po Neck and neck. Neck and neck po. Andito po si Along Walapitan, 84%. Si Senator Trillanes, Ay 14%. Ito, mahabol. neck and neck. Dikit na dikit, ha? Di pa kaya atras to si Senator
Trillanes. Nako. Kasi baka napasubo lang eh. Kaya nga. Iba rin talaga yung mga malapitan, ano? Oo. Madali kasing lapitan daw, sabi ng mga taga-Caloocan. Yun talaga. Yun naman ang hanap ng mga kababayan natin eh. Yung ordinaryong tao. Yung kahit na nasa pwesto na, madali paling tawagan, madaling lapitan. Hindi yung nung walang pwesto, wala sa pwesto, siya ang punta ng punta sa iyo, tawag ng tawag sa iyo. Nung makapwesto na, ayaw nang sumagot sa text. Oy, ito Jay Ruiz. Ang dami nang nariringgan kong ganyan ganyan na reaction sa iyo Ito, may nag-message sa akin. Hindi ka raw, bigla ka raw, nung ma-appoint ka raw, bigla ka nang walang nakilala. Baka nagkaka-amnesia yata. Nagkaka-amnesia ka. Ito, may nag-message sa akin. Si Jay naman, wala nang kilala. Ayan, tinan mo na. Hindi man lang nagre-reply. Tinan mo na. Baka naman nagpalit na number. Hindi lang ninyo alam. Baka naman. Give the person the benefit of the doubt. Bibigyan mo pang benefit. Laki na nga ng kita niyan eh. Secretary ng Presidential Communication. Bibigyan mo pang benefit. Dagdag pang benefit. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, February 28, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senado handa na sa impeachment trial ni VP Sara sa July 30. Timetable inilatag na ni Senate President Cheese Escudero. Ganting banat ni PBBM kay dating Pangulong Digong, pagpapakita daw na hindi ito weak leader ayon kay Yusek Claire Castro. Seguridad sa Malacanang masinigpitan matapos mahuli ang 2 Chinese spies. Pawn shop sa Davao City nilooban ng 3 kawatan. 40 million pesos na halaga ng alahas tinangay, isa sa 3 timbog. Dating empleyado ng First Family arestado matapos mangotong kapalit ng pangakong proyekto sa gobyerno. Pagdukot sa Chinese student sa Taguig City, inside job, family driver kasabwat ayon sa DILG. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:11 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, mas hinigpitan pa ng Malacanang ang seguridad bilang depensa sa mga umaali-aligid na espiya sa bansa. Ito ay kasunod ng pagkakaaresto sa mga hinihinalang Chinese spies na umano'y naniniktik sa mga pasilidad ng militar at pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakakaalarma na ang serye ng mga naarestong espiya mula China. Kailangan na anya nilang masigpitan ang seguridad sa palasyo bilang pagprotekta sa presidente, gayon din sa iba pang mga sensitibong lugar. Hinimok ni Attorney Castro ang publiko na manatiling mapagmatsyag laban sa anumang banta sa seguridad. Samantala, arestado ang isang dating empleyado ng First Family
na nangongotong Nako po. kapalit ng pangakong proyekto Aha. sa gobyerno Talaga. na kwelyuhan ng mga tauhan ng PNP CIDG ang suspect na si Nakakwelyo pa pala. ha? nakakwelyo ka pa ha. Ang pangalan po nitong nangungutong ay si Simeon Sander de la Cruz. Simeon de la Cruz. Oo. Aha. Ano trabaho niyan dati? Nahuli po ito sa isang hotel sa Pasay City matapos idulog ito sa otoridad ng Special Envoy for Transnational Crimes. Sinabi ni CIDG Director Nicolas Torre III nang ihingi ng paunang bayad na 3 to 5% na kickback sa proyekto si De La Cruz Nako, ayan. sa mga biktima na kanyang kinukutungan. Ito'y dahil ginagamit niya ang litrato kasama ang first family sa kanyang pangumbinsi at nagpapakilala pa bilang undersecretary. Ayun. Sa investigasyon ng CIDG, 100 milyong piso na ang nakuha ni De La Cruz Aba. sa mga biktima na pawang nasa pribadong sektor. Una rito na aresto rin na CIDG ang isang gubernatorial candidate ng Guimaras makaraang magpakilala bilang kaanak ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero Kises, ano trabaho nito? Ano trabaho sa Malacanang? Sa Malacanang, Dati. sa Oo. First Family. Hindi nabanggit, ano? Alas 7:14 ang ating oras, sinasahang lalago ng 5.9% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Grace Lim, economist ng UBS Investment Bank, for ASEAN and Asia, ang domestic demand ang magtutulak ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Sinabi nito na dahan-dahang makakabawi ang household consumption at nananatiling stable ang labor market kung saan ang unemployment rate ay nasa mababang antas na 3%. Sa kabila ito ng pandaigdigang mga hamon gaya sa pamumuhunan at pagkonsumo. Sa kasulukuyan, 73% ng GDP ng bansa ay mula sa consumption habang 23% naman ay mula sa investments. Patunay ang mga tirada ni Pangulong Marcos laban kay dating Pangulong Duterte sa mga campaign rally ng administrasyon na hindi siya isang mahinang leader. Sagot ito ng Malacanang sa patutsada ng dating Pangulo na tinawag na weak leader si PBBM. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, karapat-dapat lang nasalagin ng pinakamataas na leader ng bansa ang pag-atake ng kritiko lalo na kung ito'y nangihikayat sa publiko na magalit sa gobyerno. Bukod sa pagtawag kay PBBM na mahinang pinuno, una nang inakusahan ni Digong si PBBM bilang diktador na nagpaplano umanong magdeklara ng martial law tulad ng kanyang ama upang manatili sa kapangyarihan. Nagsalita na ang Malacanang sa isyu ng pagdaan ng police convoy sa EDSA busway. Sa isang press briefing, binigyan din ni Press Officer Yusek Claire Castro na hindi nila kukonsintihin ang ganitong mga mapang-abusong gawain. Inaalala ni Castro na tanging mga actual emergency ang pinapayagan sa busway. Nilinaw niya na hindi kwalipikado para sa exemption ang iginit ng pulisya na mayroon dadaluhang emergency meeting ang pagdaan sa convoy. Kala ko ba pwede ang basta't sa may emergency. Emergency meeting nga eh. Meeting nga lang. Ayun. Gate ni Castro, dapat ay umalis na lamang sila ng mas maaga. Ayun, tama ka Yusek. Para hindi maipit sa traffic at mapilitang dumaan sa busway. Alas 7:16 ng umaga, walang caucus na mangyayari. Ito po ang sinabi ni Senate President Chis Escudero kaugnay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, kinonsulta niya ang mga senador hinggil sa mungkahi ni Senador Coco Pimentel na magsagawa ng All-Senator Caucus at hindi lahat ng mga ito ay pabor. Ayun. Ilan din anya sa mga senador ay busy sa pangangampanya Ayun. habang ang iba naman ay nasa abroad. Git nito, kahit anong gawin ng Senado hanggat walang sesyon, wala silang masisimulan. Update sa kidnapping. Sa pagkidnap dun sa 14 anyos na pinutulan ng daliri. At siyempre, meron nga bang magaganap na impeachment? Ayan. Impeachment trial kay VP Sara.
Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:17. Ang balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Huh! Come on! 7:23 ang ating oras. May mangyayari bang impeachment trial? Kailan? Yun. Eto, magtanong tayo kay Senate President Cheese Escudero. Mr. Senate President, magandang morning! Jerry Tonying sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga sa inyo. Good morning. Asaan kayo ngayon, Senator Cheese? Nasa Bicol ba kayo? Kadarating ko lang galing Sorsogon. Nasa Manila ako ngayon, Jerry. Salamat. Okay. Ito, Senator SP. May mangyayari bang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Meron tiyak yun, maliban na lamang kung pigilan niya ng Korte Suprema at pagpasahan ng Senadong katigan ito. Pero sa ngayon, dahil wala naman TRO, meron. At yan na nga yung pinaghahandaan namin ngayon pa lang. Pwede bang patigilin, hadlangan ng Korte Suprema ang impeachment, Senator Cheese? Well, may dalawang pagkakataon na nagpasa ang Korte Suprema sa isang impeachment case. Una, nung kaso ni dating Chief Justice Davide, nag-iso ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ng Kamarang pagbotohan yung impeachment complaint laban sa kanya. Hindi sumunod ang Kamara noon. Pinagbotohan pero kumulang sa 1/3 kaya na-dismiss din yung kaso. Pangalawa ay dun sa Senate naman sa impeachment ni Chief Justice Corona. Nag-iso din ng TRO ang Korte Suprema sa foreign currency deposit ng dating Chief Justice. Sumunod ang Senado doon. Sa dalawang pagkakataon, pinagbotohan ng Kamara at ng Senado kung anong gagawin nila doon sa desisyon ng Korte Suprema. So nakadepende po sa Senado, ano? Opo. Pero dito sa kasong inihain ni Vice President Sara, necessary party lamang Tonying, Jerry, ang Senado. Ibig sabihin, wala namang sinabing ginawang mali. Walang aligasyon laban sa Senado ron. Sinama lamang ng kami dahil anumang epekto ng desisyon ay kasama o kabaling ang Senado. Okay. So kung hindi mag-i-issue ng TRO at hindi papasok ang Korte Suprema, sabi nyo kanina meron, tiyak yun. Kailan, Senator? Kung walang magaganap na special session, yung calendar o schedule na pinapanukala ng legal team ng Senado na sinulat ko sa mga senador, copy furnished ang mga partido, ang House at ang tanggapan ni VP Sara. Yun yung magiging hindi ito schedule na nakaukit sa bato. Yun yung magiging itsura nito. May sasapinal yan once nag-convene ang impeachment court at pinagpasahan na talaga itong schedule na ito. Pwede pa itong mabago ng malaki o maliit, pero mangyayari yan sa June 2 or June 3 pag nag-resume kami. Yung pong special session, ang sabi naman ng Pangulo doon kung hihilingin ng Senado. Hihilingin po ba ng Senado na mag-special session? Wala akong balak gawin yun, Tonying. Dahil una, sang-ayon sa saligang batas, pwede lamang humiling ng special session ang senador, ang Senado, kaugnay ng urgent legislation. Hindi ito urgent legislation. At magsisinungaling ba tayo ng harapan na kunwari may urgent legislation pero ito naman talaga yung gagawin? Pangalawa, nung impeachment ni Corona, isang linggo pa bago mag-adjourn ng Senado pero hindi na-convene ang impeachment court. Tinapos muna nila yung Christmas at saka New Year break nila. Kaugnay naman ng impeachment ni Gutierrez, ganun din, isang araw pa bago mag-adjourn. Hindi rin sila nag-convene. Tinapos muna nila yung kanilang recess na nakatalaga din. Mahigit isang buwan sa dalawang pagkakataon. Itong kalendaryo namin, inaprubahan namin ito July pa. Nung nagdaang taon na mag-a-adjourn kami ng February 7, February 5, Wednesday kasi yon, at magre-resume kami ng June 2. Nung panahon ni Corona at ni Gutierrez, wala namang nagsabing, hoy, dinedelay niya, hindi yan forthwith.
Bakit ngayon biglang ang daming ganyan? At panghuli, narinig ko sinabi daw ni Congressman Bongalo na ang ibig sabihin daw ng forthwith ay immediately. Ibabalik ko sa kanya. Ang nakalagay sa konstitusyon ay forthwith. Ang nakalagay sa rules ng Kamara, particular Section 3, immediately. Anumang impeachment complaint shall be immediately referred by the Secretary General to the Speaker. Inabot ng 2.5 buwan. Hindi nila ni-refer sa Speaker. Magkatabi lang naman yung opisina nila. Sa katunayan, hanggang ngayon, Jerry Tonyeng, hindi pa nila nare-refer sa Speaker yan. Hanggang ngayon, wala pa kasi in-archive na nila eh. In-archive yung tatlong nauna. So, kung yun ang tratasyon nila, yun ang definition nila, yun ang interpretasyon nila ng salitang immediately, sino ba sila at ano ba yung pinaguhugutan nila para sabihin immediately ay ganto, ganyan, sa salitang forthwith? Okay. May balik pala kayo doon sa forthwith. Mukhang na yan, hindi, iba talaga kung Saka Bachero. naging House Minority Hindi naman tayo Leader. nagkausap, ikaw naman, kaya ngayon lang nakabalik. Hindi, ang totoo niyan, Senate President, iba talaga yung medyo may edad, nakakatanda sa atin, kumbachero. Alam yung mga nangyari. Alam yung mga nangyari sa nakaraan. Kabisado, ito naman, inisa-isa. Inisa-isa sa atin yung impeachment kay Corona at sa mga nakaraang impeachment natin. Especially kumbachero, doon sa mga hindi nakakaalam, ito po si Senate President Chis Escudero, veterano po ng impeachment to eh. Naalala niyo po yung naging issue pa, and I'm sure ito po ay ito rin yung alam din ng ating mga kababayan na ito yung ginagamit ngayon na batayan ng grupo ni VP Sara, yung tungkol ba sa one impeachment per year. Per year. Hindi ba meron desisyon ng na-settle na po yung issue na yan during the time Merong of desisyon na yan. GMA, ano? Remember? Tungkol sa kung kailan yung magsisimula yung bilang ng isang taon. Sa Francisco ruling na pagpasayan niya ng Korte Suprema na yung isang taon magsisimula matapos i-refer sa Committee on Justice anumang complaint. At kung anuman ang kasarian ng complaint na yon, ibig sabihin isa lang ba nag-file o 1/3, yun na yung magdidikta dun sa impeachment complaint process at hindi na pwede yung creeping impeachment. Naalala niyo yan? Yes. Yung unti-unting kumukuha ng pirma, doon nakarating ng 1/3, biglang pinaspas. Bawal yon ayon sa Korte Suprema. Ayun. Kumbaga settled na yung issue na yun. Okay? Settled na yung issue na yun. Pero kung ang magiging issue rito ngayon, kung pwedeng tumawid sa susunod na Congress, from 19th Congress to 20th Congress, kung July 30 pa magsisimula ang trial, Senate President. Ilang bagay kaugnay niyan. Una, may prinsipyo sa batas na nagsasabing ano man ang sinimulan dapat tapusin. Hindi naman po pwede na porkit June 30 na para kaming grade 1, finish or not finish, pass your paper. So, June 30 na, hoy, desisyon na natin to. Acquitted ba o convicted? Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution at depensa? Ganun na agad? O, hoy, dahil hindi pa tapos, finish or not finish, dismiss na natin to. Hindi naman po pwedeng ganon. Pangalawa, ang SET o Senate Electoral Tribunal, yan po ay pinakamalapit ng ehemplo. Hindi yung legislation dahil batas yun eh. Yung SET ay kaso kaugnay sa isang senador na natalo at nagprotesta. Sa karanasan at president ng Senado, ito'y tumatawid ng Kongreso. So halimbawa, may kasong final laban sa isang senador sa protesta ng 19th Congress. Tatawid yan hanggang 20th Congress kung hindi pa tapos. Bagaman nagpalit ang mga senador na magiging miyembro ng SET, bagaman nagpalit at nagretiro ang mga justices ng Supreme Court na miyembro ng SET. Pangatlo, yung mga collegial court natin, TA, Supreme Court, Sandigan Bayan, parang Senado, collegial court. Pag nagpalit ba ng justice, dismiss lahat ng kaso sa Korte Suprema? Pag nagpalit ba ng justice sa Court of Appeals, dismiss lahat ng kaso, kailangan mong simulan uli? Hindi naman. Mas malala pa nga yung RTC judge. Pag nagretiro, na-promote o nag-retire, siya lang naman nakarinig ng ebidensya eh. Pag nawala na ba doon sa korte, dismiss din lahat ng pending na case doon? Hindi, di ba? Sino man ang pumalit, dahil court of record yan, parang impeachment court. Babasahin mo tuloy pa na rin lang. niyang ibase yung desisyon doon sa records at doon sa rolyo ika nga ng kaso. So yun ang pinangahawakan
ng Senado kaugnay sa bagay na yan. Na pwedeng tumawid. Okay. So kung July 30 pa, next Congress na ito, ibig sabihin, ano in between Senate President, anong gagawin ng anong mangyayari? Anong gagawin ng Senado? Well, yun yung nakapaloob sa liham ko. Kailangan namin maghanda. Mangyayari yung review ng rules, approval ng rules, pagpapadala ng summons, pre-trial, o preliminary conference para mapagkasunduan nila yung pwede nila pagkasunduan na hindi na kailangan patunayan pa. Halimbawa, na Vice President si Vice President Duterte, alam nga namang questionin pa yun ng depensa na nakatanggap sa ng confidential fund. Alam nga namang questionin pa yun, nando naman talaga yun. So, ilang bagay na pwedeng mag-stipulation of facts sa tinatawag. At gagamitin namin yung isa pang innovation sa rules kaugnay sa judicial affidavit nang medyo binabalanse. Kasi yung judicial affidavit, Tonying, Jerry, nando na yung direct examination testigo eh. Yes. Pero ito ay public hearing. Hindi naman pwedeng ang marinig lang ng publiko ay yung cross-examination. Halimbawa, paano marinig yung I was 1 foot away? So, babalansehin namin yun doon because this is a public and political trial and hearing. So, hindi lamang yung senator judges ang kinukumbinse, pati yung publiko na sumusubaybay. So, yan na mga gagawin ninyo pagbalik ng session by June 2, Senate President? Actually, ginagawa na namin ngayon pero may isasapin na yan by June 2. Kasi kailangan yan pagbotohan ng impeachment court, kailangan yan pagbotohan ng Senado. Maski na itong proposed calendar, Jerry, Tonying, ito kailangan ipagtibay pa rin ng mayoriya sa impeachment court at sa plenaryo ng Senado. Sa mga ebidensya, Senate President, halimbawa may gustong kuning mga ebidensya, ipalabas ng mga ebidensya, mga bank records, ang prosecution, pwede na bang hilingin nila yon by June 2? Sa ngayon, hindi pa, pero pag nag-convene ang impeachment court, oo. Pag nag-convene na Pag yun? nag-convene. Kailan po ba magko-convene? Just for the Malamang record. June 2 o June 3. May proseso lang kaming dapat sundan, kabilang na dyan ang pagbabasa ng Articles of Impeachment sa plenaryo ng Senado na siyang magsisilbing hudyat para i-convene yung impeachment court at manumpa kami bilang impeachment court judges. Meron na po ba kayong mananahi ng robe ninyo na itim? Meron ng pinagpipilian yung back ng Senado. Jerry. Dahil bidding yata yan. So, o baka small value lang yan, hindi na dumaan sa bidding. Hindi ko rin So malinaw, para kasi yung iba ang tingin sa inyo, Senate President, ayaw nyo talaga na isimulan o ayaw nyong sa inyong panahon magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara? Hindi totoo yun, Jerry. Hindi kami pwedeng magsimula ng impeachment kapag ka-recess kami. Pwedeng magpatuloy ng recess kapag ka nagsimula na ng may sesyon. Ngayon, pag ginawa namin yan ng walang sesyon, illegal po yan sa aking pananaw. At binibigyan lamang natin ng bala kung sakasakali ang sino mang nasasakdal ng impeachment na questionin yung proseso, questionin yung pagiging patas at parehas, questionin yung pagiging makatarungan ng Senado kaugnay sa paggawad ng desisyon, kaugnay ng impeachment kung ang proseso ay tila may pinapabora ng panig. So parang ang sinasabi nyo, lalong madidelay kapag ka inapura. Malaki ang posibilidad. Ngayon nga, tingnan mo na lamang yung sa kamera. Di umano inapura daw, kaya umakyat agad si VP Sara. So, hindi ko tatanggalin sa kanyang gawin din yan. Kung sakasakaling may gawing tila pagmamadali ang Senado. Hindi ako takot na idemanda o maakyat ang Senado sa Korte Suprema. Susundin lang namin yung batas at kung hindi siya sang-ayon, malayo siyang pwedeng umakyat. Pero hindi ko rin sasadyain na labagin yung batas para bigyan din siya ng rason at dahilan na umakyat at ma-delay palalo ang proceeding. Pero tatanggapin niyo po ba na yung binanggit niyo kanina na pwedeng tumawid, maaari din niyang maging isang legal issue at baka iakyat din sa Korte Suprema?
malaki po ang posibilidad din. Pero ulitin ko yung kapalit, Tonying. Apo. June 30 lang yung term eh. So dahil late na nga final sa amin, patapos na yung kongresong to, so kahit hindi pa tapos, i-decision na namin. O kahit hindi pa tapos, i-dismiss na lang namin. Hindi yun na ayon sa prinsipyo ng batas. Ulitin ko, na kung ano man ang sinimulan, ay dapat tapusin. Okay. Ito po ay malamang naitanong na sa inyo at narinig ko na naitanong, just for the record again, sa mga ibang nakikinig naman sa atin. Interesado po ba kayo maging Vice President in the event na makonvict po si VP Sara? Parang na-miss mo talaga ako, Tony. Opo. Sinagot ko yan sa Sorsogon nung nung nagkaroon ng press con sa Sorsogon. Hindi, Tony. Hindi dahil dala ng delikadesa at gayon din, dala ng personal na pananaw. Hindi ako interesado at hindi tamang tanggapin o kunin ko yan. O sino man para sa akin na may bahagi, may parte dito sa impeachment process kung yan nga ang kakalabasan. Dahil hindi nito mabibigyan ng maganda, tamang pangitain yung proseso ng impeachment. Last na lang talaga. Na-miss mo talaga ako, Tony. Dahil Vice President po ang isasalang sa impeachment trial, hindi na po kailangan ng Supreme Court Chief Justice na katandem nyo na magpe-preside, ano? Hindi na. Kayo na lang, solo nyo? Hindi na po. Senate President ang presiding officer. Sa katunayan, sorry, napag-aralan ko ulit yung impeachment dahil dito eh. Apo. Sa katunayan, kahit ng impeachment ni dating Pangulong Estrada, walang nakalagay sa konstitusyon o sa rules ng Senate na merong co-presiding officer. Aha. Ba't ito Chief nagkaroon Justice lang ang magpe-preside. Oo. Chief Justice lang ang magpe-preside. Kapag Pangulo. Pag Presidente. Apo, kapag ibang opisyal maliban sa presidente, ang Senate President lamang. Ang problema nga kung mag-bathroom break ka, i-recess mo ba o magpapakabit ka na lang ng catheter? Hindi ko alam. Hindi ba pwedeng may magsasab na isa sa mga judges? Tulad sa session. Ayon sa ilang legal na eksperto, hindi daw eh. Hindi yan parang Senate President tapos yung pro tem ang papalit. Kaya nga eh. Wala. Kasi impeachment court yan at hindi naman Senado. Pero pinag-aaralan pa nila kasi paano naman ngayon 5 oras, 6 na oras, imposible naman na hindi ka tawagin ng pangailangan. We break. Merong we break. We break. Dapat lahat ha. Lahat sabay-sabay. SB, sir. Parang elementary uli yan, may recess. Thank you. Maraming salamat po. Sana sa mas madalas ka namin makakausap. Hindi ka raw mahagilap nitong mga kasama namin eh. Gaya nga na sinabi mo, nami-miss ka namin eh. Nami-miss ka namin. Kami ba? Hindi mo ba kami nami-miss? Sobra. Miss. Thank you, Senate President. Thank you. Salamat. Magandang umaga sa muli sa ating taga-subaybay. Good morning. Senate President Jesus Escudero. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pagkatapos ito, may winner na tayo. Yan. 741. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na pong binuksan ang nasabing photo contest nitong February 1. Hudyat na maaari na magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, lain daw po nitong photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile, and drone category. 8 grand winners ang pipiliin sa bawat kategorya at tatanggapin po ang mga entries hanggang July 31, 2025 lamang. Yun. Ay!
Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Engineer Carlos John Mercado. Minabati lang daw niya ng happy birthday ang mga pakibati lang daw ng mga kasamahan niya sa PLDT. Subok na matibay. Subok na matatag. Sina Manny Mungkal at Edgar Corpus na avid listeners ng 2x2. Ayan. Oy, Engineer Tony Nanggel, magandang morning at magandang umaga rin kay Engineer Kong Doming Mariano. Kong Doming. Ang sarap ng mangga mo. Talaga naman. Maraming salamat po. Nakarating na po ang mangga ng Nakarating din. Sambales. Aha. Thank you. At kumusta po kay Governor June Abdain? Ay, balak niyo bang mag-upgrade ng sasakyan? Aba, subukan ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system, merong sariling baterya, nabuboost po nito ang performance na makina at tipid din sa paggamit ng gasolina. At syempre, hindi nawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay Android Auto. May power tailgate na rin ang Tiggo 7 Pro Hybrid, kaya kung meron kang karga, ikakarga sa likod, aba, no problem. No problem. Sa halagang 1,110,000 pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Kaya ano pa hinihintay nyo? Aba, mag-test drive na ng Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. May nanalo na! Diyan sa Bagong Silang, Caloocan, Sherwin Alfaro. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Go, 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 Sherwin! Yes, may nanalo na Kuya Jerry at Kuya Tunying dito sa pinakamaingay na lugar sa Bagong Silang, Caloocan, kung saan lahat ng tricycle naka-open muffler. Talaga? Ang ingay dito, oo. Pati aso naka-open muffler na rin. Matahol na rin sa atin. Pero ito pinakamatindi. Ito pinakamatindi, wala tayong camera pero naubos yung zoom. Naubos ang battery. Pero ito si Mami, magandang umaga pa mo. Vivencia La Torre. Si Mami Vivencia La Torre, ito lang naman suki ng 2x2 at ano, panto yung kay ang hirap nitong may edad na. Nalimutan. Yung 2x2 at yung Deo. Kay Deo. Yung bubwit. Sila kay Deo mga paborito ni Mami. Dahil paborito mo ang DZRH, nanonood sila ng TV. Ano po yan? Via cable or internet? Internet. Kaya naman ang ganda ng kanyang upuan na reclining chair, nakaharap sa napakalaki. Yun, talaga naman. 70 inches. Wow, ang laki. 55 lang. 55, ang laki. Laki pa rin nun. Ang laki, 55 inches. Ito, kitigay namin ng 1,000 pesos. Yay! Tonto si Maki. At siyempre, meron mo sa DZRH Grocery. Yay! Yan, mabigas na naman. Ito si Atol at si Jerry ako sasawin sa kanila. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Thank you din po sa inyo. Thank you, nanay. Salamat din sa inyo. Lagi po sa DZRH. Sa mga, sa DZRH, mga kaya susunod natin winner. Sa DZRH, bagong taon, bagong lakas. So, Mars number 6. Sir, mga nakawala ng DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you, Sherwin. At good morning pala at advance happy birthday sa March 2 kay Madam Claudia ng Provincial Engineering Office ng Sambales. Madam Claudia. Madam Claudia. Happy birthday. Binabati kayo ni Ate Shula. Si RD Ronel Tan pala nakabakasyon ngayon, kumbatsero. Ganun? At magluluto na ng pansit para sa birthday ni Kong Attorney Mike Tan. Ayan. Kong Attorney Mike Tan, happy birthday. Happy birthday. Oy, baka pwede pa nating maihabol si Grace Ansano, kumbatsero. Follow up natin yun sa tulay na bumagsak dyan sa Isabela. RH25, Grace Ansano. Come in, Grace.
Katunying ka, Jerry, inutusan na ni Isabela Governor Rodito Albano ang kanyang PDRMO para tulungan at alamin ang katatayuan ng mga biktima na nasugatan at nabalian sa bumagsak na tulay sa Santa Maria Cabagan Bridge. At ito'y tinawag nga na iconic bridge ng DPWH sa mga nakalipas na araw simula nang matapos ang naturang proyekto. Bagamat nalulungkot ito sa pangyayari at nagresulta sa 6 na katao na sugatan habang ang isa ay nabalian. Pinaghahanap na ngayon ang driver ng truck na muna'y tumakas matapos ang insidente. Ayon kay Governor Albano, posibleng natakot ang driver kung kaya't nagawa nitong tumalilis. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng PNP. Grace, bawal doon dumaan yung truck. Bawal ba? Actually, binuksan na siya. Binuksan na talaga. So pwede talaga, pwede nang dumaan. Yes, yun yung sinasabi ni Governor Albano. Pero taliwas naman ito doon sa mga nag-pop up na mga reaksyon ng ating mga netizen na hindi nga raw pinapayagan sa ngayon pa yung mga malalaki dahil under the retrofitting. Nire-retrofit pa. O kitang-kita natin dito sa mga video na pinadala ng Cabagan MDRMO na yung mga bakal na nag-hold dun sa pinakang slabs, yung pinakang semento, bumigay kumala. Ay, pambira. Grabe. Alam mo, dapat may makasuhan dyan. Dapat may makasuhan dyan kasi pambira. Buti sana kung 1 milyong piso lang yan halos 1 billion na yung kontrata na yan 640 yung original plus magkano yung retrofitting budget, Ate Grace? 200 plus million 274 million, 0.8. Yes. Mario Josep, ano? Yun ay nai-award din doon sa dati na may project. Yun din gumawa niyan. Yes. Dapat back job yan Mario Josep. Kaya ngayon, actually kagabi, andun na ang regional director, pinuntahan mismo niya doon sa site yung pangyayari at nagkakaroon na ng investigasyon at assessment. At ngayong umaga ay naniniwala tayo na ipapatawag yung contractor ng naturang proyekto. Yun. So, umaasa tayo ngayong araw na ito, gagalaw at uusad at sino nga ang dapat managot sa pangyayaring yan. Pinasisirin nila na yung overloading na naman na mga dumadaan dyan, pero bago nga lang yung tulay na yan, so may mga dapat ipaliwanag. Yan ang ating follow-up report. Ito, CRA 25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Ang presyo ng mga produktong petrolyo, magkano daw ang igagalaw next week? Next week? Yan ang ating malalaman bukas. Ngayon na raw, sabi ni Sherwin, ni UL. Ngayon na, RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, katunying matapos na magalit sa atin si Giselle. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, rollback naman yung bubungad sa unang Martes ng susunod na buwan. Ayon kay Adela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible daw na maglaro ng mula 70 sentimo hanggang piso at 20 sentimo ang tapias presyo sa kada litro ng parehong gasolina at diesel. Habang piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo naman ang maaring rollback sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na resulta ito ng bumabang demand sa Korea dahil sa ibinabang tax benefit at progreso sa usaping tigil putukan ng Russia at ng Ukraine. Maaari rin na niyang pababain ang demand sa krudo ng nakaambang taripa na ipapataw naman ng Estados Unidos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Kabilis talaga ng oras Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!